site. Bibigyan ko ng update dito. Pakita natin yung ginagawa natin dito. So ito yung mga gamit namin. Ayan, para sa ceiling natin. Lagi kaming gumagamit na ito. Tinatanong nila bakit daw flexible hose yung gamit namin. Baka daw hindi sigurado at hindi daw secured. Ito ginagamit lang po namin sa mga ceiling. Kagaya nito. Ito. Slab po kasi siya. Paraan ko na yan pagka nagle-layout ako, hindi na ho yung sinasabay ko sa buhos. Pagka nagkikisamay ka na kasi, yung design na masusunod ay yun yung magiging basehan mo para maglagay na makailaw. Pero hindi pa rin masisira. Yan ang kagandahan niya. Walang flexible connector. Tasan natin yan. Pasok natin yung eto. Oh, wala na. Bibili tayo ng power tools. Dito tayo sa La Trinidad Benguet. Ito yung hindi namin nakuha kasi nung nagbiyahe tayo. Magandang umaga para sa inyo natin. Tingin na rin tayo ng blade. Oh, buti dito i-display lang nilang pera. No, eh no? Oh no! Maganda na ito, pwede siya i-adjust. Both side doon, saka dito. Yan ang gagamitin ni Mami para dun sa project natin dito. Yan. Sakay. Kasha, Mat. Dito na tayo sa site. Bibigyan ko ng update dito. Pakita natin yung ginagawa natin dito. Ayan, no? Say hi. Ito yung nagmamayari ng bahay na to. Mini boss. Ang aming mini boss. Ito na yung tables na natin. Kamusta no? Bali, yan ang gagamitin ni Mabs. So, pinag-prepare nga namin. TNC nandun tayo pag may shop nandun. So, ito naman mga kamusta. Ito na yung update natin dito. Bali, nag-install na nga po kami dito ng PVC panel. Bali, install na natin lahat to mga kamusta para makita na yung outcome. Diretso po yan. Ganun din dito. Bali, sinasabay na kasi ng electrician natin. Ayan. So, yung gamit natin electrical. Siyempre, galing sa pwesto lahat yan. Mga magandang uri. Electrical. So, ito yung mga gamit namin. Ayan, para sa ceiling natin. Lagi kaming gumagamit na ito. Flexible connector. Yan yung gamit namin para mas kakapit yung ating flexible hose. Kaya nga tinatanong nila bakit daw flexible hose yung gamit namin. Baka daw hindi sigurado at hindi daw secured sa ating mga kisame. So sabi ko nga sa isang vlog natin dati na pwede kang gumamit ng flexible hose basta tama lamang po yung proseso ng ginagawa. Kasi kahit nasabihin mo na gumagamit ka ng PVC pipe, baka mamaya hindi naman umaabot dun sa may junction box mo, useless yon. Kung baka naka-expose yung mga wires. Yung flexible hose kasi, ito ginagamit lang po namin sa mga ceiling. Kagaya nito. Ito. Slab po kasi siya. So pagka slab, ibig sabihin, hindi naman namin yun mapapasukan ng kahit anong insekto. Mariban kung may mga butas yan. Pero syempre, isa-secure naman natin yan. Walang magiging butas dapat yan. Ngayon, ang gagamitin na ho namin dyan kasi nga dito hindi naman ho kami nag-layout ng building, hindi na ho namin naabang. Pero para sa akin, mas maganda pa ho na wala nang mga abang yan ng mga electrical Maglalagay na lang ng mga access. Pagka dun sa mga biga, lalagyan na lang ng PVC pipe yun. So, yun yung mga paraan ko na. Ako, sarili ko pa lang mga kamasang, nag-electrical ako nun. Paraan ko na yan, pagka nagle-layout ako, hindi na ho yung sinasabay ko sa buhos.
Ang sinasabay ko na lang sa buhos ay yung mga outlet kung sakali para dun sa second floor. So usually yun talaga yung kailangan sundin. Pero sa lighting layout niya, nilalagyan ko na lang ho ng access yung mga biga. Ayun, pinapalusutan ko ng mga 3/4 o kaya 1/2 yung bandang taas niya. Yun na rin yung magiging linya ko para hindi na ho nakapailalim sa biga o kaya makalat. Kasi kung balak mo naman magpakisame, mas mainam po na wag mo nang lagyan ng mga layout. Kasi minsan nadodoble trabaho, minsan doble gastos pa. Kasi nga, yung mga materials na yun, imbes na wala na sanang gagawin. Pagka nagkikisame ka na kasi, yung design na masusunod ay yun yung magiging basehan mo para maglagay ng mga ilaw. Kaya nga, pagka naglalagay kami ng mga designs, kagaya nito. May mga ilaw to. 6 na pin lights na ho yan. May cove light pa, o kaya cove design. May abang na naman yon. Kaya nga, ang ginagawa namin, flexible hose na ho siya. Ito naka-indicate naman sa estimation natin. Ibig sabihin, pag naka-indicate sa estimation natin yan po yung gagamitin natin. Kaya sabi ko, kung flexible hose yung gagamitin mo, siyempre may magandang uri. At saka at the same time, tama yung paraan mo. Gagamit ka ng mga flexible connector para ma-secure mo, nakakapit talaga yung flexible hose. Hindi na ulang maglulus. Subukan mo hilahin, Dax. Ito kung hilahin natin ng biglaan, talaga maalis. Pero tingnan nyo, bubuka yan pero hindi pa rin masisira. Yan ang kagandahan niya. Kasi pag walang flexible connector yan, isipin mo maigi. Walang flexible connector, taasan natin yan. Pasok natin yung eto. Wala na. Di ba? Yung iba, nilalagyan nila ng alambre dito, pero may possibility pa rin na bibigay. Yung iba, ginagawa nila cable tie kapag walang flexible connector. Pero isipin natin maigi, bibili ka ng flexible connector o kaya bibili ka na lang ng cable tie. Ang isa pa dito, gumagalaw-galaw ho yan pagka walang flexible connector. Ang isa pa dyan, mas malinis siya tignan, mas malinis siyang mag-ayos kasi nga walang nakausli dito. Kasi kung isipin natin, kung lalagyan natin to ng cable tie, nakausli po siya ng ganyan. Kasi yung isa, pwedeng mag-loose eh. So may mga ganyan pa na paglalagay natin. Ngayon, nagiging harang dun sa paglalagay ng mga wires. Kaya nga sa amin, ang ginagawa namin, napakainam, flexible connector. Ang halaga lang nito, nasa 12 pesos up to 15 pesos, mga kamasta. Depende sa brand. Pero ang pinakamaganda na brand, Poly. Sa lahat ng mga materyales na ginagamit namin, flexible connector, junction box, tapos U-box o kaya naman utility box, lahat po yan Poly. Mas maganda na po siya na ganyan. Pero ito, yung nakikita nyo dito, baka sabihin ninyo na kami po yung may gawa nito, hindi po. Yan, tatanggalin ho namin yan. Bali, alisin natin yan, gawa nga nung, ito na ipapalit natin. Puro PVC pipe na po siya. Neltex naman po yan. Bali, tanggalin namin yan kasi nga tiniktikan namin, gawa nga nung hindi naangkop ang flexible connector para dun sa may ground floor natin. Kaya nga lahat to, may dala kami mga PVC pipe, ayun. So halos lahat yan lalagyan namin. Then yung sa ceiling natin, flexible connector. So mas mainam, kapag kagagamit ka nito mga kamusta, tama lamang po yung materials na gagamitin mo. Wala pang mali. No? Kasi yung iba, sabi nila, pagka flexible hose daw, ay madaling masira. Depende po yan kung paano mo i-install. At kung ano yung mga materials na kailanganin mo. Ayan, no? Sabi nila, pag pangit daw na klase, madali daw mabali. Alam niyo po, yung technique ko kasi, may technique kasi ako na pagpuputol eh. Ito ginagamit ko pa to dati pa. May paraan kasi ako ng pagpuputol na kahit anong uri ng flexible hose po yan, mababalit po yan. Pagka ganito, hindi, technique ko lang pa naman to. Ito, magandang uri to, mga kamusta na. Hindi na mabali, no? Pero pagka ito, i-twist mo na maigi. Bali. So sabi ko nga, sa flexible hose, kasi sabi nung mga nanood dati, may vlog ko na yun, depende daw sa uri. Oo, depende sa uri. Pero yung paraan na yun, gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit na anong uring flexible hose po yan, may possibility na bibigay. Yung flexible hose na yan, mga kabasta, kahit anong gawin nyo po yan, pwede po kayong mag-cut ng paraan na gano'n. Pero worth it yan. O, tingnan nyo si Dags. Sinusubukan niya. Electrician natin yan. Matagal na niyang pinagpa-practicean pero nasa technique lang po yun. Magamit din kami dito. Yung ating square box, tawag namin dyan. Gamit din po namin dyan, Poly. Yan. So magandang uri yung mga yan, mga kamasta, no? At ang isa pa dito, yung wire natin, si Queen. Ito siya.
Start na si Dags. Si Queen po yung gamit namin dyan. Para dun sa may distribution natin 2.0, tapos sa may hot at saka yung sa may pinaka-source natin ay 3.5. Kagandahan yan, pagka nagkikisame kami ay sinasabayan ako ng electrical po yan. Okay? So for now, ayan na. Kukumplituhin na lang to. Iyain na tayo. Ayun eh. May binili pa tayo at saka may binigay pa si boss. At pupunta na tayo mga kamusta. Sa masusunod araw, babalik na naman tayo dito. So kita-kita tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!